Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nahaharap sa panibagong reklamo si dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa paghahain ng 87 counts ng money laundering laban sa kanya. Dawit sa reklamo ang mga kapatid ng sinibak na alkalde, pati ang ibang kasosyo sa negosyo. Pinalawig din ang freeze order sa mga bank account at ari-arian ng pamilya Guo at ng mga konektado sa kanila. Nakatutok si Salima Refran. 87 counts ng money laundering ang reklamong inihain sa Department of Justice laban kay dismissed Mayor Alice Guo at 35 iba pa. Bilang suporta sa kaso, kahong-kahong dokumento ang isinumite ng Anti-Money Laundering Council, Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation. Na-trace umano ng mga ahensya ang 7 bilyong pisong nalikom mula sa isinagawang scam operations ng Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga na napunta umano sa mga kumpanya ni Guo at ginamit para maitayo ang Baofu Compound at ang Hongsheng Gaming na naging Zunyu One Technology, ang mga pogong ni Raid na konektado umano sa criminal activities. Based on our findings, she is the principal in the money laundering committed in this case. Si Alice Guo po ang nag-finance ng mga expenses nitong mga pogo po na ito, ma'am. So doon po pumapasok yung money laundering. Wala pong ibang pwedeng maging panggalingan ng pera kung hindi sa scamming operation po. Saan nagagaling yung pera ng Baofu? Partly from Lucky South 99, partly doon sa mga accounts ni Alice Guo that could not be explained kung saan naman galing. Bukod kay dismissed Mayor Guo, kasama sa reklamo ang mga kapatid niyang sina Sheila at Simet, kanilang mga magulang at si Cassandra Leong na kinatawa ng Lucky South 99. Dawit rin sa reklamo ang foreign business partners ni Guo, incorporators, officers at management ng Baofu Land at mga pogo, pati na rin ang negosyo ni Guo na QJJ Farms at QC Genetics. Base sa investigasyon ng AMLC, yung mga corporations ng pamilya Guo ay involved sa money laundering. Si Alice Guo, hindi naman ito magagawa niya ng mag-isa. Extended ng 6 na buwan ang freeze order sa mga bank account at ari-arian ni Guo, kanyang pamilya at iba pang individual na konektado sa kanila. Sa monitoring ng mga otoridad sa ibang bansa, nasa Jakarta, Indonesia pa rin umano si Alice Guo. At may mga sightings, may mga nakita akong mga litrato galing sa CCTV na may nakita siya sa isang daungan ba o isang lugar, isang lugar sa Jakarta na naglalakad. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang kampo ni Alice Guo. Dagdagang reklamong ito sa mga legal na kinakaharap ni Guo dito sa Department of Justice. Nahaharap din siya sa reklamong qualified human trafficking at tax evasion. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Gumulong na ang bakunahan kontra African Swine Fever sa Lobo sa Batangas. Sa gitna niyan, nagbabala mga otoridad laban sa mga posibleng nagbebenta ng bakuna online. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mahigit 40 baboy ang binakunahan sa unang site ng controlled vaccination kontra African Swine Fever o ASF sa Lobo, Batangas. Susuriin muli ang mga naturukan makalipas ang 14 na araw. Pagka nabakunahan, magpo-produce ng antibody yung mga baboy, may panlaban na ang baboy laban sa ASF. We're very hopeful na sana tumalab po ang bakuna at sana maproteksyonan natin ang industry natin. Isusunod naman ng ibang lugar lalo't parating na ang 150,000 doses ng bakuna na bahagi ng programang ginastusan ng 300 million pesos. Eventually, yung mga red zones ay mapabakunahan na. Binabalaan ng publiko laban sa mga bakunang maaaring binibenta online. Paki-report po sa amin, iisa pa lang ho ang ating approved na vaccine for ASF. Yung iba ho, nag-undergo pa ng clinical study. Bagamat gumugulong na ang vaccination, bumaba pa rin ang presyo ng baboy.
Noong June 7, 32 barangay pa lang ang may aktibong kaso ng ASF sa bansa. Naglalaro sa 305 hanggang 420 pesos ang kada kilo ng baboy. Pero ngayong umakyat na sa 458 ang bilang ng mga barangay na may aktibong kaso ng ASF, bumagsak ang presyo ng baboy at may mabibili na sa halagang 260 pesos kada kilo. Nagbaba na kami ng baba kasi sobrang tumal talaga. Ganyan lang sinasabi namin sa suki namin, mapatataka kumain ng baboy. Di lahat ng may alaga po ng baboy may sakit po. Nauna ng siniguro ng Agri-Department na ligtas ang mga itinitindang baboy sa palengke. Palaging hanapin yung tatak ng pagkakasuri ng NMIS kung saan man tayo bibili sa palengke, sa grocery o supermarket. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Huli ang isang lalaki sa Rizal matapos sa reklamo ng dati niyang kasintahan. Bukod sa pananakit, pinagbantaan pa umano ng suspect ang biktima na ipapakalat ang pribado nilang video kung hindi siya makikipagbalikan. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Pagkakuha ng senyas ng mga ahente. Lumalabang bakit? Wala bakit? Anong bakit? Ha? Anong bakit? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Wala akong ginawa! Bosas! Sa loob ng motel room na ito sa Taytay Rizal, hinuli ng mga otoridad ang 22 anyos na suspect. Ayon sa NBI, humingi ng tulong ang dating nobya nito matapos umano siyang takutin na ikakalat ang kanilang pribadong videos kung di ito makikipagbalikan at papayag sa kanyang gusto. Nag-create siya ng account sa social media at in-upload niya yung sex video nila ng girlfriend niya. At tinakot niya nga ito na kung hindi niya papakita sa kanya para makipagbalikan, ikakalat niya yung mga sex videos. Sumbong pa ng biktima, matagal na siya nakakaranas ng iba't ibang uri ng pananakit sa dating nobyo kaya siya nakipaghiwalay. Pinipilit niya po akong makipag-sex sa kanya. Lumapit po siya sa akin doon, may hawak po siyang gas. Tapos bubuhusan niya na po sana ako. Buti na lang po nakasigaw ako. Natumba pa po kami. Kasi ay hindi ko namalayan po na may saksak na po pala ako. Di na itinanggi ng suspect ang paratang. Gusto ko manekta sa kanya. Sorry sa lahat. Nasa inquest proceeding siya sa violation ng RA 10175 or otherwise known as Cybercrime Prevention Act, yung Violence Against Women Children Act, and then yung Data Privacy Act, saka yung grave coercion natin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Inakusahan ni Senador Bato de la Rosa si House Speaker Martin Romualdez bilang nasa likod umano ng mga investigasyon ng Kamara sa Duterte drug war. Yan ay para magamit umano ang mga malalaman laban sa kanila sa International Criminal Court. Nakatutok si Tina Panganiban-Perez. Sa mga pagdinig ng Quadcom panel sa mga isyu ng droga, pogo at extrajudicial killings, may mga testigo nagbitiw ng mga alegasyon laban sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama sa mga napuntirya, si Senador Bato de la Rosa na nagsilbi noong PNP chief. Sa panayam, direktang sinabi ni De La Rosa na naniniwala siyang ang nasa likod ng investigasyon ang speaker umano ng Kamara at ang intensyon umano makakalap ng ebidensyang magagamit sa kaso nila ni Duterte sa International Criminal Court. Kung sinong nasa likod nitong mga komite na ito ay yung Speaker of the House, di ba? At alam ko, he's the same person na nagkumbinsi ng mga opisyal na gustong bumaligtad at mag-execute ng affidavit laban ka na sa amin ni President Duterte para sa ICC. I am expecting na itong ginagawa ng Quadcom na investigation ay pwede na itong gamitin laban sa amin doon sa ICC. Hinihinga namin ng pahayag si Speaker Martin Romualdez. Pinabulaanan din ng Quadcom ang sinabi ni De La Rosa. Kung i-accuse nila si Speaker na binuo namin to or nangyari to dahil sa utos ng Speaker, that is so unfair. And ako mismo, hindi ako papayag na gamitin ako para sa isang political agenda. 300 plus kami mga congressmen doon eh. And they can never dictate on us. Especially kapag yung mga ebidensya ay lulutuin namin para lang to cater on certain personalities like the Speaker,
mahirap yun. Binuo raw ang mega panel Quadcom dahil nakita ng House Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts na konektado ang kanilang mga iniimbestigahan. Yung mga gustong mag-witness can only be entertained by the Quadcom provided that they execute a sworn statement and a duly notarized document. No? That's the only requirement that we have. Kasi para din hindi kami naman maipit. Nakatanggap din ang Quadcom ng liham mula sa anak ng dating Pangulo na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may mga question daw sa isinasagawang pagdinig. We receive a letter, no. Marami siyang mga sinasabi doon questioning yung proceeding namin. But we haven't taken action yet on doon sa kanyang mga letter na pinadala. Kasi I think na-receive namin yun nung mismong hearing na. And medyo 3 pages ata yun. So hindi na namin na-tackle siya. But definitely we will tackle that. Dagdag ng Quadcom, pwede naman daw dumalo si Representative Duterte sa pagdinig anumang oras. Hinihinga namin ng pahayag si Representative Duterte. Sinikap din namin kumuha ng kopya ng sulat ni Representative Duterte, ngunit sabi ng isa niyang tauhan, hawak pa ito ng kanyang mga abogado. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. May paalala at paglilinaw ang Health Department tungkol sa Mpox. Hindi ito airborne at makukuha lang sa matagal na skin-to-skin contact. Nakatutok si Oscar Oida. Sa kabila ng kaliwat ka ng balita tungkol sa Mpox, ayon sa Health Department, marami pa rin di lubusang nakakaunawa sa sakit. Nagtanong-tanong ako sa ilang Pinoy kung anong alam nila sa Mpox. Parang bulutong tubig. Mga sakit sa balat. At kung paano ito nakakahawa. Sa laway o pag nadikit. Sa hangin po. Kaya naglabas ng gabayang Health Department kabilang ang ilang paglilinaw. Hindi po ito nakukuha sa airborne. Ito po ay nakukuha talaga sa prolonged skin-to-skin contact. Para makaiwas, kailangang laging malinis sa katawan at i-disinfect o linisin ang mga gamit na posibleng nakontamina ng nasabing virus. Namamatay naman po agad sa sabon at paghuhugas. Kung pupunta sa mataong lugar, magsuot ng long sleeves o jacket para sa dagdag na proteksyon. Iwasan ding dumikit sa mga hayop na posibleng may virus tulad ng unggoy. Obligado ang mga healthcare provider tulad ng ospital na ipaalam agad sa DOH ang mga hinihinala o kumpirmadong may Mpox sa loob ng 24 oras. Habang ang close contact nila, kailangang i-monitor o mag-self-monitor sa posibleng paglabas ng sintomas sa loob ng 21 araw matapos ang last contact. Kasi para maging nakakahawa, kailangan meron kang blister. Obligado na rin ang mga pasaherong papasok at lalabas ng bansa na ideklara kung meron silang rashes o mga butlig-butlig, pati blisters sa nakaraang 30 araw bago ang biyahe. Kasama na ito sa itatanong sa travel form. Magsabi ng totoo at hindi dapat matakot dahil para ito sa kaligtasan ng lahat. Kung meron ka mga pantal or blig, ikaw ay lalapitan ng Bureau of Quarantine respectfully at atuhan na magkaroon ng secondary screening para ma-examine na kung pwede kang maging suspect Mpox case. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Kinasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan sina dating Health Secretary Francisco Duque III at dating Budget Undersecretary at DBM Procurement Service Executive Director Lloyd Christopher Lau. Ang kaso, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act matapos namanong mawala ng gobyerno ng tinatayang 1.65 billion pesos. 4% service charge ito na ikinarga ng PSDBM sa tinatayang 41 billion pesos na halagang inilipat ng DOH sa PSDBM mula March hanggang December 2020.
2020 kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ayon sa Ombudsman na ipambili pa sana ito ng mga COVID-19 detection kits, extraction machine, ventilator, personal protective equipment, surgical mask, cadaver bags at mga test kits. Sabit si Duque dahil pinayagan umano niya ang paglilipat ng pera sa PSDBM para sa mga COVID-19 medical supplies kahit pa may obligasyon ng DOH na direktang gawin ito. Wala naman umanong medical items ang PSDBM sa inventaryo nito. Ayon sa Ombudsman, hindi kailangang PSDBM ang bumili ng supply para sa DOH dahil nakakabagal ito sa implementasyon ng proyekto at kaya naman itong ikasa ng DOH. Wala rin umanong Memorandum of Agreement na napirmahan at hindi rin naisumite ang liquidation ng mga nakaraang paglilipat ng pondo. Kinasuhan naman sila dahil tinanggap umano niya ang pondo kahit wala silang mga COVID-19 medical supplies at equipment sa kanilang inventaryo at hindi rin sumunod sa batas sa procurement. Niraffle ang kaso sa First Division ng Sandigan Bayan pero wala pang petsa ng pagsasakdal o arraignment. Tinawag ni Duque na walang basehan ng kaso. Anya hindi ito patas at nakakasakit at patutunayan niya ang pagiging inosente. Legal umano ang paglilipat ng pondo sa panahong mayroong public health emergency. Patutunayan anya nila na ang mga hakbang ay para masigurong mabilis na mabili ang mga PPEs at pandemic supplies para proteksyonan ang buhay ng maraming Pilipino. Patuloy pa naming hinihingi ang panig ni Lau. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Short but meaningful ang naging special role ni Faye Lorenzo sa hit GMA Prime series na Asawa ng Asawa Ko. Thankful daw siyang mabigyan ng action project, sabay sa inihandang surprise birthday party sa kanya ng fans. Makichika kay Nelson Canlas. Ang inakala ni Sparkle artist Faye Lorenzo na isang simpleng birthday lunch lang. Isang surprise pala ng kanyang fans. Thankful ang kapuso actress sa mga nagmamahal sa kanya, pati sa mga blessings na natatanggap, kabilang ang kanyang pagkakasali sa top-rating GMA Prime series na Asawa ng Asawa Ko. Kakaibang role ang ginagampanan ni Faye sa serye bilang si Mariposa. Binigay sa akin yung character, sobra akong natuwa kasi gustong-gusto ko talaga yung actions. So nung nakita ko yung character na yun, sabi ko, ay, kukunin ko to. Especially, Direk Loris yun. Yes, tapos yung mga kasama ko doon na actors, ang gagaling nila lahat. Ang karakter ni Faye, bagong babae sa buhay ni Jordan na ginagampanan ni Raver Cruz. Mas tumitindi pa ang eksena dahil tinutulungan ni Mariposa si Jordan na makatakas sa kamay ng kalasag. Hindi makapaniwala si Raver na patuloy ang pagtangkilik ng mga manonood sa kanilang serye. First of all, maraming salamat sa mga kapuso natin dahil naman sa kanila, sa suporta nila kung ba't na-extend yung show namin. Kung intense na before, mas pina-intense pa. Pati mga action scenes na nangyayari ngayon, halo-halo na yung emosyon, halo-halo na yung nangyayari. Sa halos isang taon namang pagganap bilang si Christy, marami na ang pinagdaanan ni Jasmine Curtis Smith. Mapa TV o sa pelikula, she is definitely up for the challenge. Kung saan last month ay nag-Meister Acting Workshop pa siya para may maibigay na bago sa kanyang pagganap. Nakakagulat na tumagal kami hanggang ngayon and the supporters or the audience of the show, tutok pa rin, as in every word, nakatutok sila, nakaabang sila. It's very entertaining as well as an actor working on the project kasi ibig sabihin, may napupuntahan and worth it lahat ng eksena. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.